pangatlong Sabadong ito ay tungkol sa the attributes of God, mga katangian na meron ang Diyos. Pinag-aralan natin nung unang Sabado ay yung existence ng Panginoon, existence of God. Pangalawa, yung the person of God, at ngayon po ay yung the attributes of God. Ngayon, ang pangalang Diyos sa Biblia o God, no, ay El Olam o everlasting God. At ito po ay inassured ni Abraham na kung saan ay nakipag-usap ang Diyos Ama kay Abraham at ipinakilala niya at pinakita ang mga pangako, ang covenant ng Panginoon sa kanya. At dito po makikita po natin na ito pong mga katangian ng Diyos na ito, yung attributes ng Panginoon na ito ay ipinakilala ng Biblia kung ano-ano yung mga katangian meron siya at ano yung mga bagay na tumutugma o ibig sabihin ay tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos. Yan po, at hindi po mapaghihiwalay ang kanyang pagkakilanlan dahil sa kanyang mga katangiang bumabalot, no, sa pagiging Diyos Ama sa langit. At pag-aaralan po natin sa gabing ito yung identity ng Diyos, the identity of God. Pangalawa, yung moral attributes ng Diyos, yung moral attributes of God. So unahin po natin yung identity ng ating Panginoon. Sa ang tatlong omni na binabanggit sa Panginoon, yung word na omni ay all, no? Elemento na kung saan ay sinabi sa Latin yung salitang yan na omni, na kombinasyon ng tinatawag na omniscience, no? Omnipotent, tsaka omnipresence. At ngayon po, ito po ay malinaw na tumutukoy sa ating Panginoon, Ama, Diyos sa langit. At ang Panginoon po ay nagbigay at nagpakilala ng kanyang sarili. Katunayan nga po ay nagpakilala siya sa unang mga tao, kay Adan, kay Moises, kay Abraham. Sa mga lingkod ng Panginoon, nagpakilala ang Diyos Ama kung sino siya. Lalo na kay Moises, at sinabi niya, anong pangalan sasabihin ko sa kanila? Sabi ng Diyos Ama ay I am. No? Ngayon po, yung salitang omniscience, no? Omniscient o omniscience, all-knowing, walang anumang bagay na hindi alam ng Diyos. No? Yan po yung unahin natin, yung tatlong omni. Unahin natin yung omniscience, no? Omniscient. Yung all-knowing. Walang anumang bagay na hindi alam ng Diyos, sapagkat nalalaman ng Diyos ang laman ng puso at isipan natin bilang tao. Kahit itago ng tao ang kanyang ginagawang kasalanan, ito ay hindi lingid sa kaalaman ng pagiging omniscient ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po, ang Panginoon po bilang isang perpektong Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya nga po ang pinakamatibay na husgado ng isang tao para siya po ay masukol o mahuli sa kanyang pagtatago ng kasalanan ay ang kanyang konsensya. Nakuha niyo po, may mga tao po nagtatago ng kanyang kasalanan. Pero hindi niya alam, sa mata ng Diyos, alam ng Diyos ang laman ng kanyang puso at hindi siya makatatakas. Ngayon, kukonsensyahin siya ng kukonsensyahin ng Diyos hanggang siya ay sumuko at sabihin, Panginoon, patawarin niyo po ako. Maliwanag po, sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan, hindi po tayo makapagtatago sa ating Diyos. At ito po ang dahilan kung bakit siya po ay isang perpektong Diyos na mayroong kaalaman na hindi katulad ng kaalaman ng tao, sapagkat ang kaalaman ng Diyos ay higit sa kaalaman ng tao. Katunayan po, sabi ni Haring David sa mga awit 139 verse 1 hanggang 10. Ito po ang sabi ni David, Psalms 139 verse 1 to 10. Panginoon, siniyasat niyo ako at kilalang kilala ninyo ako. Nalalaman niyo kung ako ay nakaupo o nakatayo, kahit na kayo ay nasa malayo. Nalalaman niyo ang lahat ng aking iniisip. Nakikita niyo ako habang ako ay nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman ninyo. Yan ang sabi ni David. Panginoon, hindi pa man ako nagsasalita, ay alam nyo na ang aking sasabihin. Pati yung thoughts pa lang ng tao, no? Iniisip pa lang ng isang tao, alam na ng Panginoon, sabi ni David. Lagi ko kayong kasama at kinakalingan nyo ko sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Ang pagkakilala nyo sa akin ay tunay na kahanga-hanga, hindi ko kayang unawain. Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makapupunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo.
Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o sa tumira sa pinakamalayong lugar ng kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Ngayon, sinabi ni David dito yung tungkol sa ilalim ng lupa. Hindi ibig sabihin yan ay si David ay pumunta sa impyerno. Ang ibig sabihin niyan, mamamatay din siya bilang tao, katulad po natin. Ganun pa man, ang Diyos po, nang siya po ay namatay doon sa krus, bumapo po siya sa heart of the earth, no? Sa pusod ng ilalim ng lupa, upang kausapin ng mga tao doon, ng mga tumanggi sa pagliligtas na ginawa ni Kristo Jesus. At dito makikita po natin na alam ng Diyos, laman pa lang ng ating isip, laman ng ating puso, at yung mga isasabihin pa natin, alam na po ng Panginoon, sapagkat siya po is all-knowing God, no? Omniscience. At ang sabi sa Kawikaan 5:21, sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng inyong ginagawa, saan man naroon, tinitignan ka niya. Ibig sabihin, ang Panginoon po, ang mata ng Diyos, nakikita niya po ang lahat ng ginagawa po natin, no? At maging ang iniisip natin. Ang sabi sa Mateo 10:30, mas lalo na kayo maging ang bilang ng inyong mga buhok, alam niya. Bibilangin mo yung buhok ninyo. Bilangin ko yung buhok ko kahit yung nalagas na. Bilang ng Diyos yan kahit hindi pa yan nalalagas, no? Ibig sabihin, pinagtiyagaan ng Diyos bilangin ang mga buhok na yan, no? Tayo nga lang pag nagbubunot yung bata ng uban ng matanda, pagod na kagad, hindi pa nauubos yung uban. Ngunit ang Diyos hindi napagod, hindi po siya nanawa, na kung saan kung paanong bilang ng Diyos ang ating mga buhok. Ipinapakilala lamang ng Diyos na bago pa man natin sabihin ang ating pangangailangan, alam na ng Diyos ang laman ng ating hinihingi o laman ng ating puso. At sabi sa mga awit 147 verse 4-5, ang bilang ng mga bituin ay kanyang nalalaman, at ang bawat isa ay binigyan niya ng pangalan. Abay po, kasing gaano ba karami ang billion stars sa langit para mabilang ng Diyos Ama. Kung nabilang ng Diyos yun, binigyan pa ng pangalan. Gaano pa kaya tayo na kung titignan ng Diyos mula sa kalangitan sa pangatlong langit at tinignan ng tao, para lamang po tayong tuldok sa isang bond paper, no? Tuldok. Ganon tayo pinansin ng Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili na siya ay all-knowing God, no? Nakakaalam ng lahat ng bagay. At pangalawa, God is omnipresent. Omnipresent. Nasa lahat siya ng lugar. Ngayon po, when we say God is omnipresent, no? At siya po ay nasa lahat ng lugar, hindi naman po ibig sabihin niyan, ang Diyos ay nasa disco house. Ang Diyos ay nasa sugalan. Kasi marami pong pilosopo kung ganun pala, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, nandito siya sa sugalan. Nandito siya sa mga bar. O nandito siya sa inuman. Ngayon, sabi po ng Biblia, ito po maliwanag ng sinabi ng Biblia. Ito po basahin po natin. Proverbs 15 verse 3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. The eyes. Hindi na kinakailangan ang Diyos ay naroon sa lugar na yon, sapagkat ang Diyos po ay mayroong mata na nakikita niya ang lahat ng bagay, kasuluk-sulukan ng mundong ito. Nakikita po ng Diyos yan. Pilosopo lamang po yung nagsasabi na, ibig sabihin, sa bar, nandito ang Diyos. Nakuha niyo po? Nakikita ng Diyos, nandun yung tao sa bar. Nakikita ng Diyos yung taong yung nagsusugal. Nakikita ng Diyos yung taong yung pumatay ng tao. So nakikita siya ng Diyos. Nakuha niyo po? At ang sabi po ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang tangkad, ang kakisigan niya, dahil hindi siya pinili ko. Hindi ako tumitingin sa gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit tinitingnan ko'y ang puso. Ibig sabihin niyan, bagamat po ang Diyos ay wala doon sa disco house, pero nakikita niya yung taong yon, ang puso ng taong yon, na balang araw yung taong yan magsisisi at mananampalataya sa Diyos. Ganon po makapangyarihan ang ating Panginoon. Yung iniisip nating isang tao na hindi na magbabago, nagulat tayo, nagbago siya. Yung iniisip nating tao na
sinasabi natin walang kwentang tao, pagdating ng ilang panahon ay yung palang sinasabi nating taong yun ay magiging pastor pa. At magdadala pa ng... Kaya hindi po natin pwedeng hatulan ang tao ayon sa ating nakikita. Sapagkat ang Diyos nga po ay tumitingin sa puso ng tao. Nakikita po ng Diyos yan. Kaya nung pinili ng Diyos si Haring David bilang maging hari, hindi niya tinignan, no? Yung mga binigay na kapatid niya kay Samuel, hindi niya tinignan yon. Ang tinignan ng Diyos kasi yung puso ni David. Ganon din po tinitignan ng Diyos ang ating puso sa mga oras na ito, at alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Sa mga awit 139 verse 7 hanggang 10, ito po ang sabi ng Biblia. Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makapupunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan at tumira sa pinakamalayong lugar ng kanluran, kayo ay nandun din upang ako inyong patnubayan at tulungan. Ganyan po makapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang po siya omniscient, siya po ay omnipresent po. Nakikita po niya. Kaya sabi sa mga awit 53, talatang 2 tsaka 3, mula sa langit, tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Tandaan po natin na kahit magsabay-sabay pa ang tao, no, sa pananalangin sa Diyos, ang Diyos ay hindi nalilito. Hindi po siya nalilito. Lahat ng ating idinadalangin sa Panginoon, naririnig niya. Naririnig po ng Panginoon yun. Sapagkat nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso, nakikita ng Diyos kung tayo po ay nananalangin, nakikita ng Diyos kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nakikita ng Diyos kung gumagawa tayo ng mga kasalanan. Nakikita po yan ng Diyos. Isang malaking pagkakamali po ang iniisip ng ibang mga tao. Alam niyo po ba na ang Panginoon po ay bilang isang makapangyarihang Diyos, tayo po ay binigyan ng oras ng ating Panginoon. Ngayon po, nung ako po ay hindi pa mananampalataya, meron po ako nakausap na pare. Basantabi lang po, ito po yung totoong nangyari. Ang sabi sa akin ng pare, alam mo ba yung itong perpetual na picture ni Mary? Sabi niya sa akin, opo, Father. Ang sabi niya ay, itong perpetual na ito na picture ni Mary, makikita mo, malaki ang mata ni Mary. Malaki ang mata ni Mary. Alam mo ba kung bakit malaki ang mata ni Mary diyan sa picture na yan? Sapagkat nakikita ni Mary ang buong daigdig. Sabi niya. Ngayon nakita mo bakit yung isang tenga ni Mary ay nakababa kay Jesus, kay baby Jesus. Sapagkat pinakikinggan ni Mary ang tinig ni Jesus at nakikiusap. No? Nakikiusap pa ang Panginoon. No? Kaya daw ginano niya dahil bilang ina pinakikinggan niya ang kanyang anak. At ang sabi, yung tsinelas sandalyas ni Jesus, kaya yung napatid, kakamadali. Lumapit kay Mary para isabihin yung nakita niya sa mga tao. Ngayon po, hindi po totoo yun na si Mary ay makapangyarihan. Sapagkat ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, bago pa man nagkaroon ng mundo, magkasama na po yan. Pati ang banal na Espiritu. Ngayon, kung babasahin po natin ang chapter 1, verse 1 to 4 at saka verse 14, si Jesus po ay nagkatawang tao. Maliwanag po yan, si Jesus ay hindi tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. At ang sabi sa Biblia, sa mga awit 51, talatang 5, ang sabi ni David, ako ay makasalanan at masama mula pa nung ako ay isinilang kahit nung ipinaglilihi pa lang ako ng aking ina. Ang ibig sabihin po, ang tao, bago pa man lumabas sa tiyan ng kanyang ina, meron na pong minanang kasalanan. At pag lumabas ang batang yan, bagamat siya ay wala pa sa age of accountability, yun po ay wala pang dungis ng kasalanan. Pero pag ang batang yan ay dumating sa age of accountability, kahit hindi mo turuan ng batang yan, magsisinungaling. Gagawa ng kasalanan.
Bakit po? Kasi meron pong minanang kasalanan ang bawat tao. Kaya nasabi ni David sa makatuwid, tama ang sinabi ng Biblia sa Romans 3:23, sapagat ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ngayon po, si Mary ay tao din. So, kung si Mary ay tao, katulad natin, si Mary ay makasalanan din. Paano mo patutunayan yan, Brother Abel? Ang sabi ng Biblia po tayo, hindi po sa kaalaman ni Brother Abel, kundi Biblia lamang po tayo. Ang sabi sa Lucas chapter 1, verse 46 hanggang 47, ito ang sabi ni Maria. At sinabi ni Maria, buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sa makatuwid, si Mary po ay tumawag sa Diyos kay Jesus na isisilang niya na Panginoon o Diyos at tagapagligtas. Kaya po yung sinasabi nilang picture ng perpetual yung Mary sa picture, hindi po si Maria ang pinalalabas doon na makapangyarihan, kundi si Jesus po ang makapangyarihang Diyos. Yan po ang ilagay natin sa ating isip, sa ating puso, na si Maria po ay pinili ng Diyos bukod tangi sa babaeng lahat na ginamit ng Diyos upang isilang si Kristo Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Ngayon po, nakita po natin yung omniscient ng Panginoon, yung omnipresent, ngayon naman po yung omnipotent. Yung omnipotent, He has the power to do everything that He will. Kayang gawin ng Diyos, makapangyarihan, at ang katunayan po niyan, ang Diyos po ang nagluluklok sa mga hari. Ang Diyos ang nagluluklok sa mga presidente. Ang Diyos ang nagluluklok sa mga pwesto sa gobyerno. Kahit mag-rally po yan, kapag hindi niloob ng Diyos maupo ang taong yan, hindi siya mauupo. Sapagat katunayan po, ang sabi po dito sa Old Testament, sa Isaiah chapter 10, verse 12 to 16, nung inilagay ng Diyos yung hari, nung panahon ito, ng panahon ni Isaiah, siya din po ang gumawa ng paraan upang ibagsak itong haring ito. Ano po ba ang ginawa ng haring ito? Ito po ang sabi sa Isaiah 10 verse 12 to 16. Pero ito ang sinabi ng Panginoon na mangyayari kapag natapos na niyang gawin niya laban sa bundok ng Sion at sa Jerusalem. Parurusahan ko ang hari ng Assyria dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamalaki, sapagkat sinasabi niya, nagawa ko ito dahil sa sarili kong lakas at karunungan. Tinalo ko ang maraming bansa at sinamsam ang kanilang mga kayamanan para akong toro. Tinalo ko ang kanilang mga hari. Nagmalaki po yung hari. At kinuha ko ang mga kayamanan ng mga bansa na para bang nangunguha lang ako ng itlog ng mga pugad na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas o huni na naririnig. Maaari bang magmalaki ang palakol o ang lagari sa gumagamit sa kanya? Mabubuhat ba ng pamalo ang may hawak sa kanya? Nagbigay pa ng analogy ang Panginoon. Kaya magpapadala ang Panginoon ng makapangyarihan ng sakit na magpapahina na sa malusog na sundalo ng Assyria. Susunugin ng Panginoon ang mga kayamanan niya na naglalagablab na apoy. Nakita niyo po ang sabi po dito, yung iniluklok ng Diyos na hari ng Assyria, nagmalaki, nagyabang, At sinabi niya na nagawa niya ang lahat ng bagay dahil sa kanyang karunungan. Na hindi man lang niya inisip na kaya siya naluklok doon ay ang Diyos Ama ang naglagay sa kanya. Kaya kung ang presidente po natin ngayon, ang Diyos ang naglagay diyan, ang Diyos din po ang mag-aalis sa kanya. Nakuha niyo po? Kaya wala pong pwedeng magmalaki sa mata ng Diyos sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Ngayon po, meron pong isang kwento sa Biblia. Yung tukso na ginawa ni Satanas kay Jesus. Sa Mateo, Kapitulo 4. Na kung saan tinukso ni Satanas si Jesus. Na inisip ni Satanas, sapagkat si Satanas ay hindi po omnipotent, hindi omniscience, hindi omnipresence. Siya po ay ginawa lamang ng Diyos. Na inisip ni Satanas dahil si Jesus ay nagkatawang tao, hindi na to Diyos. Hindi na Diyos si Jesus sa tingin ni Satanas. Pero nagkamali siya.
Sapagat lahat ng tuksong ginawa niya kay Jesus, lahat yun ay bumalik sa kanya at umuwi siyang malungkot sapagat hindi nangyari ang gusto niya. Sapagat ang sabi ni Jesus sa kanya, sambahin mo ang Diyos na lumalang sa iyo. Bakit ang tao ay patuloy at patuloy na nagpapadaya kay Satanas? Sa kasinungalingan, sa kasamaan, no? Sa lahat ng maruruming bagay sa mundong ito. Hindi ko na po iisa-isahin. Nakasulat po yan sa Biblia. Kung ano-anong uri ng kasalanan meron ng tao. At ang mga kasalanan yan ay mas lalong pinadadami ni Satanas kapag ang tao ay hindi nagtiwala sa Diyos. Kaya, alam niyo po ba na si Satanas ay nagpaalam pa sa Diyos nung kanyang tuksuhin si Job? Di ba? Nagpaalam pa si Satanas sa Job chapter 1 verse 1 to 6. Nabi ng Diyos, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Kaya naman mo siya pinagpapala dahil kaya siya nagpapatapat sa iyo dahil pinagpapalam. Alisin mo lahat 'yon. Alisin mo lahat 'yon, iiwan ka niya. Nagpaalam pa si Satanas. At si Satanas ay nagpaalam din sa Diyos para tuksuhin si Pedro. At ang sabi ni Jesus sa kanya, kay Pedro, Pedro, ikaw ay liligligin ni Satanas, pero mapagtatagumpayan mo yon, tutulungan kita. At kapag ikaw ay nakarecover, no, sa tukso ni Satanas, no, palakasin mo ang mga mananampalataya o ang aking mga anak. Ngayon, si Satanas po ay walang kapangyarihan. Si Satanas po ay hindi katulad ng Diyos. At si Satanas po ay hindi namatay sa krus para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus lamang po ang gumawa nun. At ang Diyos Ama ang kasama niya. Kaya lumabas po sa Biblia yung John 3:16, sapagat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama, no? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya makapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos lamang po ang gumawa ng paraan upang ang tao ay masalba sa putik ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghahandog ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang tayo ay masalba sa ating pong mga kasalanan. Sapagkat kung hindi sa dugo, no, ni Jesus, wala po tayong paglilinis. Kaya po malapit na naman ang mahal na araw. Gugunitain na naman ng maraming tao sa buong mundo ang ginawa ni Kristo doon sa krus. Pero palagi na lang bang ganun? At babalik na lang uli yung tao sa kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon? Nakakalungkot mang isipin, sapagkat si Kristo ay minsan namatay at nabuhay na muli at hindi na po namatay. Kung sasariwain ng tao ang kamatayang ginawa ni Kristo doon sa krus, dapat seryosohin niya ang kanyang sarili na kapag ikaw ba'y namatay ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, alam mo ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Kung hindi pa, ito na yung tamang pagkakataon. No, ang Diyos po ay makapangyarihang Diyos na ibinigay niya ang kanyang everlasting love sa tao. Upang ang everlasting love niya maranasan ng tao ang pagpapatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan, at ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang sa kanya ay sumampalataya. Makamit po ng tao ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Yan po ang sinabi ng Panginoon. So nakita po natin yung tatlong omni, no? God is omniscience, omnipresent, and omnipotent. At ngayon po, God is eternal. God is eternal. This means God has neither a beginning, no? Wala po siyang simula, no? Wala din po siyang katapusan. Bago pa mang likhain ng Diyos ang buong mundong ito na nakikita natin, nandyan na ang Diyos. God is eternal. Hindi po yan may pagkakamali. Hindi po yan tinatawag na kwento-kwento lang. Yan po ay ipinasulat ng Diyos sa Biblia upang basahin natin at makilala natin na ang Diyos, no, is God, is eternal. Sabi sa Habakkuk chapter 1 verse 12, art thou not from everlasting, O Lord, my God, my Holy One? No? Tapos sabi sa Psalms 90 verse 2, before the mountains were brought forth, forever thou hast formed the earth, the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Ikaw ay Diyos.
At ang sabi ni Timothy, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So nakita po natin, God is eternal. Kahit mawala ang tao, nandyan ang Diyos. Pero kapag ang tao walang Diyos, walang silbi ang buhay ng tao. Ang sabi ni Jesus, for without me, ye can do nothing. Pero ang tao po, nagmamalaki pa rin, no? Marami po siyang mga pinagmamalaki sa buhay. Pera, kayamanan, bahay, kotse, lahat ng material na bagay na yan, wala madadala ang tao kahit isa kapag ang tao po ay namatay. Ang tangi madadala ng tao kapag siya ay namatay, yung relasyon niya sa Diyos. Yung buhay na walang hanggan na tinanggap niya kay Kristo. Sapagat yun ang plano ng Ama sa langit, na ang tao ay muling mabalik sa Kanya sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus. Ang sabi sa 1 Timothy, no, 2:7 and 2:5, sabi niya, there's one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Kaya maliwanag po na nakita po natin ang mga bagay patungkol sa identity ng ating Panginoon. Ngayon po yung moral attributes ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay nagpo-possess, no, ng tinatawag na katangiang God is holy. Ang Diyos po ay banal. Kaya nga po ang sabi sa Isaiah 6:3, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Ang sabi sa 1 Samuel 2:2, there is none holy as the Lord. At ang sabi sa 1 Peter 1:15-16, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat na magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo, sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Ngayon, hindi lang po siya isang God is holy, holy God, kundi God is just and righteous. No? God is just and righteous. At hindi lamang po yan. No? Sinabi rin po na ang Diyos po ay nagpaparusa sa masama, no? Ang Diyos po ay nagpapatawad sa mga taong nagsisisi ng kasalanan. Ang Diyos po ay nagbibigay ng reward sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Iyan po ang mga bagay na makikita natin sa Panginoon. At hindi lang po yan, God is merciful. God is merciful. Mapagpatawad po ang Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 4:31, for the Lord thy God is a merciful God. Ngayon po, makikita na natin na hindi lang po siya Diyos na mapagpatawad, God is merciful, God is faithful. Nangako ang Diyos from the start of creation, nangako na ang Diyos na sa lahat ng kanyang mga gagawin, lahat ng binitawan niyang pangako kay Abraham, lahat yun tinupad ng ating Panginoon. Ano namang pangako na ibinigay ng Diyos sa atin, nabasa natin sa salita ng Diyos, panghawakan po natin yun sapagkat ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. Ngayon, ang basis ng kanyang katapatan ay ang kanyang sarili. Yun po ang nature ng ating Panginoon. God is faithful. Hindi tayo tapat minsan. Nagkakamali tayo. Nagkukulang tayo sa Panginoon. Pero ang Diyos is still faithful to us. Tapat ang ating Panginoon. Yung extent of His faithfulness is talagang hindi natin kayang isipin, sapagkat ang Diyos po ay mahabagin, tapat. At hindi lamang po yan, God is love. Siya po ang founder ng pag-ibig. Bago pa nilikha ng Diyos ang mundong ito, nasa puso na ng Diyos ang salitang pag-ibig. Kaya ang salitang pag-ibig na nabasa natin sa Old Testament ay nilapatan din ni Kristo sa New Testament. At ang pag-ibig yan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak ay pinagsama ng Diyos, no, at ni Kristo Jesus upang ipadama sa tao ang kanilang walang hanggang pag-ibig sa atin nung tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan at iligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. Sa katunayan po niyan, ang manifestation po ng pag-ibig ng Diyos, iniligtas niya ang tao sa kamandag ng kasalanan. Hindi lamang po yan, hindi lamang tayo ay niligtas ng Diyos, no, sa ating mga kasalanan, kundi siya po ay nag-provide ng ating mga pangangailangan. At tayo ay tinutulungan ng Diyos sa oras ng ating mga kalungkutan. Hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Hindi tayo pinababa. Ang Diyos po may concern sa atin. No? Kapag tayo ay nalulungkot, nahihirapan, may karamdaman o anuman po ang dinaramdam ng ating buhay, no? Minsan po nakakalimutan natin na may Diyos nga, no? Kasi
Matagal na tayo nagpe-pray until now, hindi pa tayo sinasagot ng Panginoon. Pero mag-intay-antay ka lang sapagkat ang Diyos po, hindi natin pwedeng pilitin sa gusto natin. Sapagkat alam ng Diyos kung kailan at paano ibibigay ng Diyos yung kanyang mga pangako. Hindi po nagkulang ang Diyos kahit isa man sa atin. Kaya dito makikita po natin na hindi lamang po siya tapat, kundi God is truth. Nasa Diyos ang katotohanan. Laging sinasabi ng Diyos na ako ang katotohanan. At sinabi rin ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No? At ang sino mang umahanap ng katotohanan ay nakatatagpo sa Diyos. Nakatatagpo sa Diyos. At ang sabi sa John 4:23-24, but the hour cometh, and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in the spirit and truth. God is truth. So lahat ng mga pinag-aralan po natin ngayong gabi bilang pangwawakas ng ating pag-aaral, ang mga katangian o attributes ng ating Panginoon na ating pinag-aralan ngayong gabi ay nagpapatunay na ang Diyos ay walang kapantay sa kapangyarihan. Siya po ay tinawag na omnipotent, omnipresent, and omniscience. Lahat ng mga bagay na alam nating imposible, sa Diyos ay hindi imposible. Kaya kung nahihirapan tayo ngayon sa ating buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat habang ang tao ay buhay, mayroong pag-asa. At kung nagtitiwala tayo sa Diyos sa ating mga hinihingi, asahan natin na ito po ay ibibigay ng Panginoon. Maliwanag po yan. Tayo po ay mananalangin. At siguro, hingan natin si Jay sa ating closing prayer. Jay, paki-pray. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus Christ, maraming salamat. Kami ay nagsama-sama at nagtipon ngayong gabi upang mag-aral ng iyong salita. Lord Jesus Christ, kayo na po ang bahalang gumabay sa amin at nawaw, tumimo sa aming puso ang turo po ni Brother Abel at kayo na po ang bahala sa amin. Lord, humingi po kami ng gabay sa araw-araw ng buhay at patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Patuloy kaming nanalangin sa iyo, Panginoon, at sa gabing ito, Ama, hinihingi namin ang patnubay mo. Kung meron po dito na patuloy na nakikinig pero hanggang ngayon, hindi mo alam saan pupunta ang iyong kaluluwa. Ito na yung pagkakataon upang makamit mo ang pangako ng Panginoon, ang buhay na wala hanggan. Pwede kang sumunod sa panalangin ito. Ang panalangin hindi nakapagliligtas. Si Jesus lamang po ang magliligtas sa inyo. At sa gabing ito, buksan mo ang iyong puso at kilalanin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Takilang Diyos sa mga banal, makapangyarihang Jesus, ako po ay lumalapit sa gabing ito, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga kasalanan. Patawarin niyo po ko, tugasan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus at binubuksan ko ang aking puso. Manahan kay Jesus sa aking puso, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Nanampalataya po ko sa iyong ginawa doon sa krus na ikay namatay at nabuhay na maguli, at dahil diyan ako'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po ako lumago sa aking pananampalataya at magkaroon na po ako ng oras sa pagbabasa ng iyong salita, at may bahagi ko po ang pagliligtas na ginawa mo po sa akin, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko, at sa mga taong ilalapit mo po sa akin. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang puso ng bawat isa na ngayong gabi nakinig ng iyong salita. Pagpalain niyo ang kanilang pangangailangan. Tugunan mo po ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang hinihingi. Tugunan niyo po ang lahat ng mga bagay na kung saan ay matagal na nilang hinihingi sa iyo, Panginoon. Ipakita mo ang ikaw, ang Diyos na makapangyarihan, na tapat sa iyong mga pangako. Pagalingin niyo po ang may mga karamdaman, Panginoon, tulad ng karamdaman ni Rosaline, inyo po siyang pinagaling sa kanyang karamdaman, at maging ang asawa po, operation ni Miss Annie. Salamat po sa pangunguna mo, Panginoon, at sa mga inibitahan po namin na hindi nakapasok ngayong gabi. Sana po sa susunod na pag-aaral ay makasama namin po sila, at salamat po sa patuloy na pagdaragdag mo ng mga taong nakikinig ng iyong salita. Salamat po sa buhay ng bawat isa na ngayon nakasama po namin. Ikaw na po magpala sa puso namin, at maging sa mga hindi nakasama, ikaw po magpala sa kanila, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Thank you po. At salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Ay pinasasalamatin ko po kayo at nakasama po namin ang bawat isa. At magpipicture taking lang po tayo na po. Ito po. Tingin lang po kayo. Ready? 1, 2, 3. Ayan, isa pa. Tingin. 1, 2, 3.
Ayan, salamat po Ma'am Josie, no? At yung mga dati nating nakasama, ngayon nakasama, Maricar. Salamat po sa inyo, Miss Annie, Ernest, Salamat Gigi, po. ni Carol, Lisa, Cora, no? Rosalie, Marjorie, Jay, no? At meron po tayong mga inimbitahan dito na hindi natin nakasama ngayon. Ma'am Annalyn, salamat po sa information at patuloy po namin kayo ipapanalangin sa aming mga personal na panalangin na ang Israel ay magkaroon na po ng kapayapaan, no? At salamat po, kaisa niyo po kaming lahat. Thank At you po. purihin po ang Panginoon sa ating po mga buhay. Sa susunod po muli, pag-aaralan na natin yung mga pangalan ng ating Panginoon. God bless po. Good night po. Maraming salamat po. Binabalik natin sa Diyos ang papuri. Sa pangalan ng God Jesus. bless. Salamat po. Good night. Amen. Good night po. Good night po. God bless you po. At